Coach JJ Redick ibibigay ang playing time ni Gabe Vincent kay Vanderbilt at Rob Pelinka namimili na kay Miles Turner at Robert Williams. Pero bago yan, pagkatapos na matalo ang Los Angeles Lakers kahapon laban sa San Antonio Spurs, na-expose sa buong NBA ang kahinaan ng Lakers pagdating sa depensa. Isang isyung matagal nang ipinupunto ng maraming fans at analysts. Marami ang bumabatiko sa coaching staff dahil hindi pa rin nila ginagamitan si Jared Vanderbilt, lalo na't kitang-kita namang kulang na kulang ang kupunan sa defensive presence. Ayon pa sa ilang analysts, malaki sana ang maitutulong ni Vando sa perimeter defense, rebounding at mga hustle plays na siyang kulang na kulang ngayon sa Lakers. Dagdag pa nila, mas mainam pang ibigay ang minuto ni Gabe Vincent kay Vanderbilt, Adu Thiero at Nick Smith Jr. dahil mas maaasahan ng mga ito sa depensa, isang aspeto na desperado ng kinakailangan ng kupunan. Mismo si Coach JJ Redick na ang nagsabi na kailangan na talaga nilang gumawa ng malaking pagbabago at adjustment sa rotation. May 3 araw pa sila para maayos ang bagong game plan, pero mukhang hindi na rin sila mag-aaksaya ng oras. Dahil ayon sa pinakabagong ulat, meron ng makahandang bagong game plan si Coach JJ Redick at ito ay ang ibalik si Jared Vanderbilt sa starting lineup at regular rotation. Posible raw na palitan niya si Rui Hachimura upang mas maging matatag ang depensa mula sa umpisa pa lang ng laro at maset ang tamang tempo. Kaya naman mahalaga ang presensya ni Vanderbilt sa loob ng court. Kilala siya bilang isa sa pinakamahusay na perimeter at painted defender sa roster at maaaring siya ang missing piece na kailangan ng Lakers para muling maging kompetitibo. Samantala, kapansin-pansin na mas maayos ang frontcourt situation ng Los Angeles Lakers kumpara sa karamihan ng mga kupunan sa yugto ng season na ito. Si DeAndre Ayton ay naglalaro ng mahusay sa tabi ni Luka Doncic sa kanyang unang kampanya sa Los Angeles. Nagbibigay ng athletic at coordinated na lob threat at gumaganap bilang matibay na rim protector. Malaking tulong ito sa spacing at overall efficiency ng opensa at depensa ng kupunan. Ayon kay Keith Watkins ng Heavy Sports, magandang idea raw na subukang kunin ng Lakers ang dating kakampi ni Ayton na si Robert Williams. Sinabi niya na akma si Williams sa playing style ng Lakers dahil protector ito ng rim, mabilis gumalaw at may athleticism na hindi pangkaraniwan sa maraming centers. Elite pa rin ang timing ni Williams sa pagblock ng tira, kaya nakakaya niyang mag-survive sa switches at nagbibigay ng solidong vertical threat bilang lob option. Dagdag pa rito, maibibigay ni Williams ang isang bagay na wala pa sa Lakers ngayon, isang pangalawang big na tunay na may depensibong presensya sa likod ni Ayton. Siya ang tipo ng manlalaro na kayang isarado ang paint kapag nagpapahinga ang starters at kayang magbago ng possessions gamit ang energy at anticipation. Ang problema lamang ay ang madalas na injury na ilang taon na ring humahadlang sa kanyang full potential. Pero kung hindi makuha si Williams, ayon sa mga analyst, pwede ring tingnan ng Lakers si Miles Turner, lalo na't available na raw itong i-trade ng Bucks. Dati na itong target ng Lakers noong nakaraang season, kaya meron silang pagkakataon na subukang kunin muli. Malaking tulong si Turner dahil isa rin siyang elite rim protector, may kakayahang mag-stretch ng floor sa pamamagitan ng kanyang 3-point shooting at maaaring mas gumanda pa ang kanyang laro kung maitandem siya kina Doncic at LeBron James. Ang kombinasyon ng kanyang shot blocking, spacing at mobility ay siguradong makakadagdag sa defensive versatility at offensive spacing ng Lakers.